Hello guys! Good evening sa inyo dyan. Dito tayo sa kwarto. Nilagay ko na yung bagong bedsheets natin. Nagtutupi ako guys. Yung kanina na nilabahan ko. Yung damit namin. So, gabi na ako nakapag-vlog. Hindi na ako kanina guys nakapag-share sa inyo ng mga kung ano ang aming ganap dahil sobrang busy ako at maraming nangyari. Dahil nga sabi ko sa inyo ay darating na po sila ni Ama. So by the way guys, ang dumating ngayong araw na ito ay supposedly kahapon sila dapat darating na sabay-sabay. Kaso lang, ang nangyari is na-cancelled yung mga flights nila. Ay, tama ba? Na-cancelled or... Oo, dahil gawa nga guys na delayed yung local na flight nila galing sa mismo kung saan sila sa Estados Unidos. So, ang nangyari is delayed yung flight. Yung local na eroplano nila alas 10. Tapos yung flight nila papuntang Qatar is 11. So, hindi na po kumbaga, hindi na po nila naabot yun pareho dahil nga late yung local airlines na dapat yun ang maghatid sa kanila sa JFK na airport, kung hindi ako nagkakamali, kung tama ako guys, sa mga taga Estados Unidos ko ng mga viewers, i-correct nyo na lang po ako. So, pareho po silang hindi na po nakaabot ng flight kasi nga sabay-sabay sila dapat magbiyahe, diba? Kasalanan ng airlines. So, ngayon, ang na-provide lang sa kanila is hotel. Wala ang pagkain. At hindi sila lahat prepared sa nangyari dahil hindi nila in-expect. So, wala silang mga extra na damit, na mga bit-bit sa mga bags nila, or ano man lang. Dahil syempre, kahit ni isa sa kanila hindi nila ini-expect. So, parang na-check-in na ata nila yung mga gamit. Ayun, wala silang masyadong gamit guys, nadala na sa bag ba nila na in case man, kasi nga unprepared sila sa nangyari. So, bali ang naunang magbiyahe, yung brother-in-law ko, asawa niya at dalawa niyang anak. So, ngayon, nandito sila. Dumating sila ngayon. Mga alas 7 na pasado sila dumating dito kanina. Nasobrahan kami sa busy ni Deepak dahil may mga pending kami na hindi pa natapos. So, kung hindi ako nakapag-upload, pagpasensyahan nyo dahil tinapos talaga namin. And thankful ako nung araw na yun na hindi sila nakarating. Kasi nga, ano ko guys, bali... push. Ay, Diyos kong pintuan namin ang tigas pa slowly because they are there. Close, push the door. Si Yuhan nandito. So, you go in the toilet? What happened? You have a headache? Si Yuhan, mamaya na anak, I will show also our ano. Pero ito guys, gusto ipakita niyo, pagbigyan na natin. Ito yung hiningi niya sa tito niya, yung sa dart, at marami pa guys, napakadami ng dala nila. So first batch pa lang ito ang dumating sa amin, yung brother-in-law ko, asawa niya at dalawa niyang anak. Actually guys, kanina dumating sila mga alas 7 pasado. Talagang sobrang delayed yung mga biyahe nila this time. At sila ni Ama, bukas sila ni Ama, darating sila ni Ama is guys, 10 or mga 11 nandito na sila. So, kanina ang kasama ko dito, sila ni Auntie, mami nila Mandira, dahil dito si Auntie, dito siya magsa-celebrate ng Dasay. And si Mandira and si Indira, nagluto kami. Sobrang busy kami sa pagluluto. And may ni-request kasi si Ama, nalulutuan ko yung mga bata, kasi nga, hindi sila masyado kumakain ng Nepali foods. Pero mabuti naman itong bilas ko dahil gusto niya daw sanayin yung mga anak niya, pinapakain niya ng dal. Pero kasi sanay yung mga bata guys, no? Lalong-lalo sa school, hindi man sila nakain ng ganyan. Pero sila kasi nasa dugo na talaga nila, so binigyan niya kanina ng dal. Yun, niluto ko sa air fryer na manok.
lutuin ko pa sana yung sausage at french fries, pero sabi ng bilas ko wag na kasi gabi na, bukas na lang daw. So nagluto kami ng sag, chicken curry, dal, achar, yung usual na niluluto ko, guys. So ayun, and close properly the door, push properly the door, anak. So ngayon, guys, si Deepak at saka yung brother-in-law ko nasa baba pa. At yung isang kaibigan ng brother-in-law ko, tatlo sila nasa baba. And ano kami kanina, parang nag-focus ako ba kasi na-excite ako, guys, sa nakita ko yung dalawang bata at sobrang na-excite din sila. And yun, bukas ko na sila sa inyo ipakilala. And yun, yung bilas ko nakita nyo na yan, yung parang chinita. Pero yung mga anak nila, pakilala ko sa inyo bukas. Pakita ko sa inyo yung nakakatuwa itong brother-in-law ko, guys. Kasi ang trabaho ng brother-in-law ko, kung saan ba siya destino, guys. Tapos libre yan ang hotel. Kasi ang work ng brother-in-law ko sa government yan siya. So, uy, don't put on the floor your clothes. Why you are putting? Naku, siyuhan. There in the bed, ho. Ganda ng bedsheets na. Pero parang maliit siya, guys. Parang maliit siya queen size yan. So, by the way, guys, pakita ko sa inyo yung mga nakulik ng brother-in-law ko. Nakakatuwa siya. Tingnan nyo, guys. Ang daming lotion. Sabi niya, Mila, kung saan ako na hotel, pinagkukulik ko yan dahil sabi ko, bibigay ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, Prakash, dahil pag hindi pa ako pumuti nito, iwan ko na lang. Bibigyan ko rin si Indira. At hindi ko bibigyan si Mandira. Sasabihin ko sa inyo. And ito pa, guys, tingnan nyo, ang dami. Sabi ko, ilalagay ko ito lahat sa banyo. Kung saan tayo puputi, yun ang lagi natin gagamitin. And ito, guys, tingnan nyo, ang dami-dami talaga, guys. Sabi niya, mga nasa 600 plus daw ito. Mga sabon naman ito. Siniperate niya pa talaga mga sabon. Oo, nice, gani. I want to ask you, give me that one na lang. Ayan. Tsaka, guys, saan yung jacket ko? Ang ganda ng jacket na binigay niya sa akin. Si Johan, excited daw. Gusto niya na mag-winter agad. Ang ganda ng mga, ang dami nila, guys, pasalubong. Ang dami nilang pasalubong. Kasi sabi ng brother-in-law ko, hindi ako nagdala, Mila, ng mga damit ko masyado kasi maraming kaibigan, may kaibigan si Deepak Sanjiday, nag-order siya ng iMac. Oo, same sa amin. Tapos nag-order siya ng mga damit-damit na pang birding nila kasi mayaman naman yun, guys, kaya wala sa kanya. So, ayun, halos sa kanya yung dala. And magaganda yung mga binigay sa kanila ngayon. Nakita ko yan sa inyo. Siyempre, guys. Thank you, Prakash Dai, Rupa Didi. Mga binigay nila. Yan, ang ganda, guys. Maliit kaya ito, guys. Tamang-tama lang. Ano bang brand ito? Teka lang. Ang brand nito, guys, is Patagonia. Ay, na-excite ulit ako sa winter. At saka ang galing ng brother-in-law ko, guys, pumili ng size extra small. At saka si Yohan dinalan siya ng Metallica na t-shirt ng tito niya. Na-excite kami tuloy. Hindi na ako makapag-antay. At may mga kitchen tayo na mga gamit. Dahil nga yung mga inano ko sa brother-in-law ko na sabi niya magpili, kinagat ako dito. So, tingnan nyo ito, guys. Try natin. Galing talaga. Sabi ko pa nga, baka malaki itong binila niyo. Hindi, guys. Extra small. Ay, ha? Tingnan niyo ang binigay niya kay Johan, guys. Ang ganda. Sandali, anak. Tingnan niyo ang ganda, guys, na binigay niya kay Johan. Sabi niya ito yung Christmas gift niya daw kay Johan. Tapos ito yung sandal. Yan. At saka sa baba, marami pa, guys. Teka lang. I-fit natin ito. Diba, guys, ang ganda. Lalong-lalo ang kulay. Panibagong jackets naman sa winter. Diba? Tapos ang binigay sa akin yung bilas ko. Tsaka sandali. Bukas pupunta pa sila ng Deepak sa airport. Sunduin nila sila Ama, Buwa,
And yung brother-in-law ko, yung bunso, tapos yung asawa niya, tapos yung baby, tapos yung isa pang anak nila na dalaga. So, second batch bukas, guys. At saka yung reaksyon ni Ama, tingnan natin bukas sa pinaganda namin yung sala at hindi nyo pa yung nakikita. So, ito yung binigay sa akin ng aking sister-in-law. Sister-in-law, oo. Sabi niya sa akin, akala niya daw winter na dito, kaya ang mga dala niyang damit pang winter. Ang tawa namin. So, ito yung binigay niya sa akin. Thank you, Rupa Didi. Ito, matching. Yan. Tapos, guys, bigay sa akin ng brother-in-law ko. Ang galing niya, guys, sa size. Perfect talaga siya magpili. Ang binigay niya sa akin, yan. T-Rex from Adidas. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Hindi ko pa ito na-fit. This for you. Yeah. Very nice. Maybe I can wear this one also. Ay, and sa kanila ni Deepak, ang dami nila guys na dala. Kaya sabi ko, yung mga damit nyo na iba, magbawas, pupunta kami ng village, ipamigay nila doon sa mga kababata nila, kakilala nila. Kasi nga puno na yung mga ano nila guys, damitan nilang dalawa yan. Nagsishare lang yan sila guys kasi pareho lang naman sila at hindi kami bibili sa dasay ng damit na naman ni Yuman at ni Deepak dahil marami silang damit at marami silang damit na hindi pa nila sinusuot. Ako, hindi pa ako nakabili ng damit para sa aming dasay. Natatawa ako kwento ng bilas ko. Si Daddy daw araw-araw nagdadagdag daw siya ng damit. Tapos araw-araw din siya nagbabawas. Excited talaga si Buwa. Yung bukas gusto ko makita si Daddy kasi ayun, 'di ba? Alam niyo naman gustong-gusto niya na umuwi ng Nepal. At by the way pala guys, si Mandira ay aalis na po siya. Hindi na po siya makakapag-celebrate dito ng brother and sister na tika. Dahil kailangan niya nang umalis. May visa na po siya. And bakit hindi po siya magse-celebrate ng tika dito? By tika na tinatawag nila or yung brothers and sisters na tika. Kasi guys, after nyan, mahal na ang ticket. So this time, mura pa ang ticket. And kung aalis siya after ng festival, mahal na po. Double na ang price. So yun. So malungkot man, pero kailangan practical. At ayun, aalis na siya. Kaya yun lang ang nakakalungkot. So, relax na ako guys. Pero sa October 4, I think yung isang sister nila ng bilas ko, hindi ko nga alam paano sila makakatulog sa kwarto namin dahil, nakakahiya. Pero manageable naman, bahalaan na. Kasi nga, for sure, marami rin silang gamit at ang kwarto namin this time ay puno dahil nga occupied yung dalawang kwarto na at nandito na yung mga bilas ko. So, abangan nyo na lang bukas and pakilala ko sa inyo yung dalawa nilang anak. Very sweet sila guys. At ayun, tapusin ko muna yung pagtutupik ko and see you na lang guys sa ating mga vlogs. I hope na bukas ay makapag-upload po ako sa inyo and ma-update ko po kayo. Okay guys, so yan lang muna and salamat muli and good night and see you again. Abangan nyo na lang si Ama sa mga vlogs ko at hopefully makauwi tayo sa village. So yan lang muna yung update ko and ayun, see you again. Bye guys, good night!